Maligayang pagdating sa lahat, sa auction ng mga jade ngayong araw. Una sa lahat, magsisimula tayo sa unang item na ipapakita, unang bato. Panimulang presyo ay 3 milyon. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi bababa sa 10,000. Simulan na ang pagbid. Sa unang bato, yung huling piraso, nag-aalok ako ng 310,000. Nag-aalok ako ng 350,000. Nag-aalok ako ng 400,000. Nag-aalok ako ng 500,000. Kakaumpisa pa lang ng tawaran. Umabot na agad sa 500,000. Hindi pa nga nabubuksan ang bato. Paano kung walang laman sa loob? Hindi ba ito lugi? Nag-aalok ako ng 550,000, 560,000, 570,000. Ginoong Chen. Si Ginoong Chen ang nagbigay ng alok. Ang batong ito, magandang material ito. Lin Chen, marunong ka rin ba sa mga raw stones? Kaunti lang. Ang batong ito, dapat maganda ang kalalabasan. Kailangan natin makuha ito. Mag-aalok ako ng 6 na milyon. 6 na milyon at 100,000. 6 na milyon at 100,000. Ginoong Chen, kamakailan, parang wala naman akong nagawang masama sa inyo. Bakit nyo ako laging pinupuntirya? Ako si Chen Baido. Pinupuntirya, ikaw na babae. Bakit ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Ano ang karapatan mo para pagtuunan ng pansin ng matandang ito? Sa auction, ang pinakamataas na presyo ang nananalo. Bakit? Nagustuhan ko ang batong ito. Mukhang maganda ang kalidad. Gustong makipagkumpetensya. Anong masama doon? Wala namang masama. Kung wala namang masama, ikaw na babae, huwag ka nang basta-basta naninira ng iba. Sige, dahil kailangan makipagkumpetensya, lalaban ako hanggang dulo. Huwag nang magtaas ng presyo. Ang batong ito, hindi ito sulit sa ganitong halaga. Pero hindi ba sinabi mo lang kanina, na baka maganda ang makukuha dito? Ang sinasabi ko ay sa batong iyon. Kakapasabi lang sa akin ng orihinal na bato, na ang laman nito ay mga butil ng bigas, na laki ng jade. Hindi ba ito mahalaga? Nagkamali ako ng tingin. Pwede rin ito. Ano nangyari, Ginoong Chu? Bakit hindi na nagtaas ng presyo? Kanina ang tapang mo ah. Siya Chen Cheng, anong pakialam mo? Wala naman talaga. Pero, kanina kay matandang Chen, bastos ang mga sinabi mo. Hindi ko matiis. Ang dakilang si Mr. Chu, hindi man lang makapagdesisyon. Sa ganitong bagay, kailangan pang sumunod sa isang empleyado. Talagang nakakatuwa. Hindi ito pagsunod. Ito ay isang bato, na hindi man lang nagkakahalaga ng 10,000. Gumastos ng milyon para bumili. Kailangan mo lang mabaliw para gawin yan. Nagtatrabaho kami sa Baido. Hindi namin ginagawa ang ganitong bagay. Nakakatawa talaga. Wala pang 10,000. Sinasabi mo, ang gusto ni Mr. Chen, ni hindi aabot ng 10,000. Bata. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Lin Chen, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Bata. Ngayon, ibigay mo ang pera kay Lao Dao. Bakit? Bata. Ngayon, magbayad sa matandang pari. Bakit? Mga kaibigan, huwag magalit. Ang pagkakasundo ay nagdadala ng kayamanan. Dahil walang nagbid, ang unang bato ay mapupunta kay Ginoong Chen. Susunod, magsisimula tayo sa auction ng pangalawang bato. Ito. Ang batong ito ay kamangha-mangha. Ang balat na ito, ang batik na ito, ang guhit na ito, magandang material ito. Sa tingin ko, mas maganda ito kaysa sa nauna. Mas maganda pa. Baka makakuha tayo ng glass type jade. Ang batong ito, akin na. Hindi ba't nagsisimula ang bidding sa 5 milyon? Ako na, 10 milyon. Hindi para sa tinapay, kundi para sa dangal. Ang batong ito, kukunin ko ito. Ang batong ito, hindi dapat kunin. Bakit? May maliit na jade lang dito. Ang natitira ay basura. Makinig ka sa akin, Lin Chen. Hindi ito ang iyong larangan. Baguhan ba? Bakit? Bakit ka sigurado? Huwag kang magtanong ng marami. Makinig ka sa akin. Kailan ba kita niloko? Sige, makikinig ako sa'yo. Nandito na naman siya. Akala ng batang ito, na siya'y isang bigatin. Ang pinili ni Ginoong Chen, ay binababa mo ng husto. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Milyon isang beses. May mas mataas pa ba? Magbibigay ako ng 11 milyon. Magbibigay ako ng 12 milyon. Magbibigay ako, 15 milyon. Sinabi ko na, ang batong ito, ay akin na. 15 milyon, una. 15 milyon, pangalawa. Congratulations, Ginoong Chen. Muling nakuha ang bato numero 2. Bata, hindi naiintindihan.
Huwag magpanggap, kung hindi, ang nawawala ay ang reputasyon ng Baidu. Nalugi ng mahigit 2 milyon. At nandito ka pa rin nagmamalaki. Talagang hindi ko maintindihan. Ikaw ba'y may tiwala sa iyong kakayahan sa pagsusugal ng bato? Napakalaki ng tiwala mo, hindi ba? Bakit hindi? Buksan mo para makita ng lahat, para mapahanga sila. Sige, ipapakita ko sa inyo ngayon. Buksan mo isa. Napakagandang Imperial Green. Nakakatawa talaga. Bigla na lang sinabi, makakakuha ng pinakamagandang Imperial Green. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob? Sa buong lugar, walang posibilidad na may pinakamagandang Imperial Green. Bata, piliin mo ako. Itong mga walang alam. Hindi marunong kumilala ng kalidad. Ako ang pinakamagandang Imperial Green. Tunay na may pinakamagandang Imperial Green. Diyan lang. Bata. Sa tingin ko, walang green na lalabas dito. Bato lang ito. Ginoo, ang napili mong batong ito, bilang dagdag, libre itong ibinibigay sa mga bisita. Gusto mo bang palitan pa? Hindi na, ito na lang. Isa lang akong maliit na empleyado. Wala akong pera para bumili ng maganda. Bata. May alam ka sa sarili mo. Bakit hindi? Tingnan natin kung hatiin ito. Sige. Hatiin mo ng maayos. Hey, talagang nahati. Ganito kalaki ang jade. Ito lang ang halaga. Mga 10,000 piso lang. Sinabi ng batang iyon. Totoo pala. Nagkamali si Ginoong Chen. Ilang milyon ang nawala. Paano nangyari ito? Palitan mo ng bago. Hindi, mali na naman ang hiwa. Tama na naman ang sinabi ng batang iyon. Mukhang napakalalim ng larong ito. Totoo nga. Ginoong Chen, bakit ang sama ng itsura mo? Kailangan mo ba ng ambulansya? Hindi ba't 2,000 lang yan? Kaya kung bayaran yan, bata. Aaminin ko, nagkamali ako, pero yung pinili mo, mas hindi pwede. Hindi ba't magaling ka? Bilisan mo at buksan para makita ng lahat. Para makita ng lahat, guro. Hiwain mo ng manipis. Huwag masira ang jade sa loob. Talagang magaling magpanggap. Piraso ng basag na bato. Talagang ginawa mong kayamanan. Gawin mo ayon sa sinabi ko. Mamaya bibigyan kita ng malaking pulang sobra. Napakaganda. Ang kulay ay napakaganda. Baka. Ice Jade. Anong Ice Jade? Ito ay ang pinakamagandang Imperial Green. Hindi nga. Ang batang ito ay talagang kakaiba. Sa tambak ng mga basura, may nahanap na kayamanan. Kaibigan, itong piraso ng Imperial Green. Bibilhin ko ng 10 milyon. Ano sa tingin mo? 10 milyon lang ang alok mo. Biro. Magbibigay ako ng 15 milyon. Gusto ko ang batong ito. Pasensya na sa lahat, ang batong jade na ito, hindi ko ibebenta. Ang batong jade na ito, gusto mo ba? Siyempre gusto ko, sa oras na iyon, maghahanap ako ng iskultor, gagawa ng isang pares ng pulse aries na jade, ibibigay ko sa iyo, ano sa tingin mo? Napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Para sa babaeng mahal ko, bakit kailangang mag-alala sa halaga? Binata, talagang kumikinang. Napakagandang jade. Kung gagawing pulse aries, hindi bababa sa 3 milyon. Ngayon, sinasabing ibigay, ibinibigay. Bakit? Maasim. May tunay siyang kakayahan. Sa kanyang mata. Ilang jade ang gusto niya? Ako si Walaw mula sa tabi ng Chen Baidu. Tulungan mo akong suriin ito. At ako rin. Tingnan mo rin ako. Ano ka ba? Wala kang kwentang hari ng mga bato. Mas mababa ka pa sa isang batang lalaki. Ikaw, bakit kita inimbitahan ngayon? Para pabagsakin ang Baidu. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Pinapasikat mo siya. Talagang bilib ako. Sa'yo, ikaw talagang gago ka. Ginoong Chen. Nakahinga ka na ba ng maluwag? Oo. Tara, umuwi na tayo. Napahanga mo si Ginoong Chen. Hindi ka basta-basta, Lin. Ako si Xiao Shanhei ng Heng Yujai. Pwede bang pumunta ka sa amin? Heng Yujai. Heng Yujai ay isa ito sa mga nangungunang antique shop sa lungsod. Pwede mong tingnan. Babalik na muna ako sa opisina. Talagang hindi matatawaran ng Heng Yujai. Maraming kayamanan dito. Kung ibang tao ang nagsabi nito, akala ko'y pinupuri lang nila ako. Pero ang mga salitang ito, na nanggaling kay Lin Xiaoyu, ay talagang nagpapagaan ng aking pakiramdam. Matagal na akong nabubuhay, at bihira akong humanga sa iba. Si Lin Xiaoyu ay isa sa kanila, Boss Xiao. Sobra naman ang papuri. Noong nakaraang araw, nakakuha ko ng isang obra. Pakiusap, Lin. Tulungan mo akong suriin ito. Ay.
Si Lin Chen ba ito? Ang galing naman. Bakit ka sumusunod sa akin? Sinong sumusunod sa'yo? Humahanga lang ako sa reputasyon ng Heng Yujai. Kaya pumunta ako rito para tingnan. May problema ba? Hindi naman sa'yo ang tindahan na ito. Sobra ka naman makialam. Lin Xiaoyu. Ang obra ng tinta na ito ay kakakuha ko lang ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko itatago sa iyo. Maraming pera ang ginastos ng pabrika at nag-imbita ng ilang eksperto. Pagkatapos tingnan, lahat sila ay nagsabi na maganda. Kaya naman, ngayon, makapalang mukha ko para hilingin kay Lin Xiaoyu na tulungan akong suriin ito. Huwag mo akong hawakan. Dahan-dahan lang. Kapag nasira mo, hindi mo kayang bayaran. Grabe. Ito ay gawa ni Wang Zizi. Liham mula sa malayo. Tunay na sulat pala ito. Ano sa tingin mo, Lin? Totoo ba ito? Totoo. Talaga. Oo. Ang mga eksperto, walang iba kundi paghihinala. Ito ay sa seda. Ganitong uri ng material. Talagang mahirap makilala. Pero kanina lang, tiningnan ko ng mabuti. Malinaw ang mga hibla. Talagang tunay ito. Maraming salamat sa iyong gabay, Lin. Ay nako, sa wakas, ang puso ko ay napapanatag na. Lin, sa loob ng tindahan, ano ang gusto mo? Pumili ka ng isa. Ibebenta ko sa iyo ng mura. Hehe, piliin mo ako. Yung tao sa likod mo, gusto kang sundan para makakuha ng mura. Sika, peke ako. Piliin mo ako. Siguradong maloloko ko siya. Kaya pala itong batang ito palaging sumusunod sa akin. Sige, lolokohin ko siya, boss. Magkano itong painting na ito? Ito ba, Lin Xiaoyu? Talagang may mata ka sa sining. Kaibigang Lin, talagang may mata ka sa sining. Ang painting na ito, nakuha ko ito minsan, sa isang auction. Ang orihinal na may akda, ay isang master ng landscape noong dinastiyang Tang. Gawa ni Jinghao, ngunit itong nasa harap natin, ay isang replika. Ang gumawa nito ay, isang tanyag na pintor noong dinastiyang Song. Gawa ni Fan Quan. Ako mismo, gumastos ng 50,000, kung gusto mo. Ibigay ko sa'yo. Hindi ito estilo ni Fan Quan. Ang painting na ito, talagang gusto ko ito. Pero ang presyo nito, ang batang ito, mukhang, gusto talaga niya ang painting na ito. Kaya ang painting na ito, ay isang kayamanan. Aagawin ko ito. Magbibigay ako ng 500,000. Akin na ito. Ay, matagal ko nang gustong kolektahin. Ang painting na ito. Ang larawang ito ng mga bulaklak na nagkalat sa harap natin, ay talagang akma sa okasyon. Lin Chen, kung kapos ka sa pera, ibigay mo na lang itong kayamanan. Sa akin, siya. Alam mo ba ang mga patakaran? Ako ang unang nakakita ng painting na ito. Bakit ka nang gugulo? Anong panggugulo? Makatarungan ang pagbid ko. Kung gusto mo, ituloy mo ang pagtaas ng presyo. Nakikipag-agawan ka ba sa akin? Magbibid ako ng 60,000, 700,000. 2,000,000. 1,500,000. May sakit ka ba sa utak? Gumastos ng 1,500,000 para bumili ng peke. Lin Chen, kung ang painting na ito ay talagang peke, gagastos ka ba ng 1,000,000 para bumili? Siguradong orihinal ito. Ang painting na ito, kukunin ko na. Sige, ang tindi mo talaga. Hindi ko nakukunin ang painting na ito. Mabuti at marunong kang makiramdam. Boss Xiao, magpapadala ako ng pera sa'yo. Itong larawan ng kalangitan. Akin na ito. Sige. Kaibigang Lin, kung may magustuhan ka pang iba, sabihin mo lang sa akin. Ibebenta ko sa'yo ng mura. Piliin mo ako. Ako ang tunay. Nakita ko ang tunay na bagay. Kailangan ko itong makuha. Boss Xiao, magkano ito? Galing ito sa isang kinuha ng matandang magsasaka. Medyo luma na ang papel. Kung gusto mo, 500 piso, kunin mo. Bagay na 500 piso. Bagay sa'yo. Bagay sa personalidad mo. Hindi ko alam kung bakit ka tumatawa. Gumastos ka ng 1,500,000 para bumili ng peke. May gana ka pang tumawa. Anong ibig mong sabihin? Yang painting mong Heavenly Maiden Scattering Flowers. Nalugi ka. Imposible. Talagang imposible. Kung hindi ito tunay. Bibili ka ba ng 1,000,000? Kung hindi ko gaganapin ng totoo, paano kita mahuhuli? Ginoong Lin, sinadya mong ilagay ako sa bitag. Kaibigang Lin, sinasabi mo na ang painting na ito, hindi ito tunay na obra. Ang selyo ni Fan Quan ay kakaiba. Kung mapapansin mo ng mabuti, makikita mo sa kanyang firma, may bahagyang bitak. Ito ay parang isang uri ng pekeng marka. Diyos ko! Walang bitak nga, talagang bihasa ka sa kasaysayan. Ngayon ay natuto ako ng bago. Hindi ito gawa ni Jinghao. Hindi rin ito gawa ni Fan Quan. Kanino nga ba ito?
Mga modernong likhang sining, 5 minuto lang. Madali lang makagawa ng 10. Sige, sinasabi mong bobo ako. Eh yung kanina, 500 piso ang bili mo sa painting. Nakatipid ka ba? Talaga nga. Lalamunan. Tawag mo ba itong sining? Mas masahol pa sa doodle. Isang tigre. Walang kaunting dignidad. Parang may sakit na pusa. Oo, Lin kaibigan. Hindi talaga maganda ang painting na ito. Boss Xiao, pakiabot ng tubig. At isang brush. Oh, sige. Makulay na tigre. Kailangan ng tubig para lumitaw. Naalala ko na, ito ang tinatawag na wet painting. Nakita ko na ito dati. Isang eksperto sa pagsusuri ng mga kayamanan. Ginawa ito. Orihinal na gawa ni Tang Bohu. Grabe, Lin Xiaoyu. Talagang, lumawak ang kaalaman. Kung ibang tao, ang makakuha ng painting na ito, mula sa akin, siguradong magsisisi ako. Pero ikaw ay iba. Alam ko na ikaw, ay may tunay na talento. Ang painting na ito, sa iyong mga kamay lamang. Hindi ito magiging sayang. Pwede bang kumuha ng litrato? Oo naman. Galing sa tindahan ko, orihinal na gawa ni Tang Bohu. Hindi mo pa nakikita, di ba? Lin Chen, Chu Ran, hintayin niyo ako. Sisiguraduhin kong ang Chen Baidu ay magsasara. Boss Sia, anong nangyari? Itong Chen Baidu, inis ka. Manager Liu, hindi mo alam. Yung batang iyon niloko ako, 150,000 at gumastos ng 500 piso. Nakakuha ng bargain, tunay na obra ni Tang Bohu. Ano to? Tunay na obra ni Tang Yin. Sigurado ka ba? Bakit kita lolokohin? Nakita ko mismo. Si Boss Xiao mismo nag-post sa social media niya. Ano bang meron sa batang to? Anong swerte? Tingnan mo, pagsusugal ng mga bato. Nakaswerte ako. Naglakad-lakad lang sa isang tindahan ng mga anti-gang bagay. Nakaswerte na. Tunay na obra ni Tang Yin. Sobrang nakakainis, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede to. Kung hahayaan natin siyang magpatuloy sa ganito, itong auction house natin ay siguradong matatalo ng Chengdu. Manager Liu, mayroon akong isang paraan para mapahiya si Gan Baidu at masira ang kanyang reputasyon. Anong paraan? Kamakailan lang, nakakuha ko ng isang master ng mga produkto. Maingat na ginawa, Tang San Kai. Maghahanap tayo ng tao para ibenta ito sa Chenbai Auction House. Kung hindi nila mapansin, kunin na. Kapag ibinenta sa iba, saka natin ilantad ang Chen Baidu na nagbebenta ng pekeng produkto. Sa oras na iyon, tiyak na mapapahiya ang Chen Baidu at mawawala ang reputasyon. Ang galing, sobrang galing. Boss Sia, ikaw lang talaga, ang galing. Ganito kalaking kumpanya, walang tao. Ako dito, may malaking transaksyon na gagawin. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito, ang may-ari ng auction house. May kailangan ka ba? Ako ay may isang Tang San Kai. Interesado ka bang pag-usapan ito? Ginoo, dito po. Ang ganda ng isang ito. Terracotta Warrior. Ang mga kulubat sa damit ng Terracotta Warrior. Napakadetalyado, maliwanag ang mga kulay, at mukhang bilog ang mukha, napakamasagana. Itong Tang San Kai ay nakuha ng tatay ko noong maaga pa sa negosyo niya mula sa Hilagang Kanluran. Kamakailan, nagkaroon ng problema sa pamilya namin. Kailangan ng pondo para sa pag-ikot, kaya naisip kong maghanap ng auction house. Para sa auction, pumunta ka sa amin sa Chenbedu. Binata, may mata ka sa mga bagay. Ginoong Liu, ganito na lang. Pahintulutan mo ang aming 2 eksperto na magbigay ng paunang halaga. Tingnan natin kung bagay ba. Pwede. Pinakamahusay, karapat-dapat na pinakamahusay, kamakailan lang, sa merkado, bihira, makakita ng ganitong kagandang bagay. Ang kulay ng glaze, ang hugis nito, at ang ulo ng figure ng Tang San Kai, ay lubos na magkatugma. Tunay na bagay ito, walang duda. Ang grupo ng mga tagapagsuri ng Chen Baidu ay hindi rin ganito kagaling. Kung tatanggapin nyo ito, siguradong patay kayo. Baka mas mabuti, hintayin pa natin si Lin Chen.
Hindi na kailangan. Ang bagay na ito ay tunay na walang duda. Kung totoo ito, pakisuyo, Mr. Chu. Agad na ayusin ang auction. Kailangan ko ng pera. Sandali. Lin Chen, nandito ka. Tingnan mo, may bago akong tangsankay. Dahil dito, siguradong magagawa natin ang baydo. Dagdagan ang reputasyon. Walang kwenta ang pagtaas. Kung talagang tinanggap mo ako, ang auction house nyo, pwede nang magsara ng maaga. Peke ka, peke lahat. Ibalik mo na ang mga gamit. Kami ay libu-libong beses. Hindi tinatanggap. Hindi tinatanggap. Bakit hindi tinatanggap? Dahil, ito ay isang bagay na may sumpa. Bagay na may sumpa, Lin Chen. Hindi kaya nagkamali ka, Lin Chen. Ang bagay na ito, nasilip na naming lahat. Ang tangsankay na ito, base sa pagkakagawa at kulay. Tugma ito sa mga katangian ng mga Keramaka noong dinastiyang Tang. Ginamit din ang lumang porselana, lalo na ang patina sa leeg ng manika. Kitang-kita ang edad, ang modernong teknolohiya. Hindi kayang gawin ito. Paano mo nasabing ito ay tunay? Sa material ng bagay na ito, mukhang napakaluma. Pero hindi nyo ba napansin, ang kabuuan ng tangsankay na ito, ay may kaunting hindi pagkakatugma. Ang dahilan kung bakit kayo nalito, ay dahil ang pinagdugtong ng mga piraso, ay mga piraso mula sa panahon ng Tang. Ito ay isang peking gawa na mataas ang antas ng pagkakagawa. Napakataas, na antas ng sining. Maganda, may sikreto nga pala. Ang tangsankay ay kamangha-mangha, halos hindi mo na makilala ang totoo sa peke, kung hindi dahil kay Lin Chen. Maluloko tayo ng dalawa, Lin Chen. Buti na lang napansin mo, kung kinuha natin ito, at naglabas ng sertipikasyon, at napunta sa merkado, tapos nalaman na peke, para sa atin sa baydo, siguradong malaking dagok iyon. Ginoong Liu, nagdadala ka ng ganitong bagay, para lokohin kami. Hindi mo ba kami bibigyan ng paliwanag? Ako, hindi ko alam. Malinaw na sinabi ng eksperto, nakita ko na. Bakit bigla na lang? Pagkakamali. Talagang pagkakamali. Dahil ang bagay na ito ay isang masamang produkto, kaya ako, hindi ko nakukunan. Haha. Sige, kayo na muna ang bahala. Sige. Lin Chen, pakiramdam ko, may mali. Pwede kayang, may nagtatangka. Kitang-kita naman, may mali. Ngayon mo lang napansin, makikita mo agad. May mali na. Una, ang tangsankay ay isang kayamanan. Nakita mo kanina si Liu Dong. Nung inilabas niya ang kayamanan, hindi man lang nagsusuot ng guwantes. Ang pawis ay dumidikit sa alahas. Masisira ito. Ibig sabihin, hindi niya pinahahalagahan. Kahit kaunti. Mukhang ganun nga. Pangalawa, palagi niya tayong minamadali. Tanggapin mo na. Sabi niya kailangan niya ng pera agad. Magandang bagay ito. Kung kailangan niya ng pera agad, hindi siya dapat pumunta sa mas kilalang auction house. Tayo ay nagtatrabaho sa Baidu. Bagong kumpanya pa lang tayo. Hindi siya pumunta sa Jiasheng. Pero pumunta siya sa atin. Sabi mo, hindi ba ito kakaiba? Oo nga. Niloko niya ako. Talagang nakakainis. Sino kaya iyon? Sino pa ba? Hindi sigurado. Baka si Manager Liu at Xia Chencheng.